Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid. Diyan po sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayo mga kapatid? At tayo po ngayon ay nasa araw po ng pagsamba natin sa ating Panginoon. At para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay nasa serye po tayo ng pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo yung acronym na iniisa-isa po natin ang salita ng Diyos. Nagsimula po tayo sa letter S. No? Sa acronym po ng letter S, ito ay ang Sagradong Kasulatan. At ginamit po natin ang talatang 2 Timoteo 3:16. No? Sagradong Kasulatan. And then, sumunod po ang letter A sa salita ng Diyos. Ang letter A naman po, ito ay ang tinatawag na autentikong tinig ng Diyos. At ang talatang suporta po ang ating ginamit ay ang Hebreo 4:12. No? Autentikong tinig ng Diyos. Yun po yung letter A. So, nung huling pag-aaral po natin sa acronym ng salita ng Diyos ay nahinto po tayo sa letter L. Ang L naman po ay nag-stand sa liwanag sa dilim. At ang suportang talata po na ginamit natin dito ay ang awit 119:105. Okay po, doon po tayo nahinto sa salita ng Diyos. Sagradong kasulatan, autentikong salita ng Diyos o tinig ng Diyos, at liwanag sa dilim. Natatandaan po ninyo yung ating huling mga iniwan ko pong mga dapat nating pag-isipan, pagbulayan ay ang mga tanong na sa gitna ng dilim ng problema o kalituhan, ano ang mas pinagkakatiwalaan ko? Sarili ko bang paraan o ang liwanag ng salita ng Diyos? Naniniwala po ako na marami tayong mga pinagdadaan ng bawat araw sa dilim po ng mga problema sa buhay. Pero saan po ba tayo mahanap po ng tiwala na pinagkakatiwalaan natin para sa mga solusyon sa ating mga problema? No? Punong-puno tayo ng kadiliman sa iba't ibang mga problema. Hindi po sana ang ating mga sariling paraan, kundi ang kung ano ang liwanag po ng salita ng Diyos. Ikalawa, may oras ba ako araw-araw para maglakad sa ilaw ng kanyang salita, o mas pinipili kong maglakad sa dilim ng sariling kagustuhan? Kaya napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Inuulit ko po, bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ay talagang nanasain po natin ang gatas na walang daya. Sabi ni Pedro, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ay salita niya, tinig niya, gustong-gusto nating marinig at maunawaan ang kanyang mga salita. Kaya sana po, bawat araw ay talagang binibigyan natin ng pansin ng magbasa ng salita ng Diyos. At ikatlo, handa ba akong sundan ang direksyong ipinapakita ng Diyos kahit hindi ko pa nakikita ang buong larawan ng aking bukas? No? Alam po natin ang gawain po ng ilaw sa gitna ng dilim. Ipapakita nito ang direksyon na dapat nating hakbangan, daanan, patungo dun sa dapat nating puntahan. So ganyan po ang salita ng Diyos. Sana po ay talagang habang binabasa natin, inuunawa ang salita ng Diyos, ay nandoon ang puso natin talagang 100% na gusto nating sundan kung ano ang direksyong ipinapakita ng Diyos ng kanyang mga salita sa ating paglalakad dito sa madilim na mundo, no? Na punong-puno po ng iba't ibang mga bagay na kasalanan, mga
bagay na dumi sa ating paningin upang hindi tayo makalakad ng mabuti. So nandyan po ang salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay nandito na tayo sa susunod na letra, ang letter I. Inuulit ko po, acronym po ito ng salita ng Diyos. So nasa ika-4 na po tayong letra, yung letter I. E, no? Ano ang ibig sabihin nito? Basahin po natin ang 2 Pedro 1:21. Ito po ang suportang talata na ating pong pag-uusapan. 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Basahin po natin upang makita natin ang ika-4 na ibig sabihin ng letrang I, no? Hindi po ito yung sa bingo, akala may nakakarinig niya parang nagbibingo yata yung yung nagpupulong-pulong dito sa letrang I, sa letrang E, no? Nako, alam na alam ng iba yan, no? Tingnan natin sa 2 Peter 1:21. Sana po hindi po ninyo nakakalimutan yung ating pagkakabisa po sa aklat ng Biblia para madali po tayong maghanap ng ating mga talata po sa Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. So nandito po tayo sa Bagong Tipan sa 2 Pedro 1:21. Basahin ko po sa inyo ang sinasabi po ni Juan, ni Pedro sa kanyang mga salita. 1 Peter 1:21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ulitin ko po. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo muna po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng napakarami sa inyo, Panginoon, sapagat muli po ay inyo kaming pinagsama-sama upang maipagpatuloy po namin ang pag-aaral namin tungkol sa salita ng Diyos. Panginoon, ang Santong Espiritu mo ang siyang patuloy na papatnubay po sa aming pag-aaral na ito. Buksan mo ang mata ng aming puso na makita ang mga katotohanan na nais mong ituro sa amin. Gabayan po ninyo kami at makita namin ang kahalagahan, ang kadakilaan, ang katotohanan ng inyong mga salita. Nawa po, Panginoon, kayo po ang sumama sa amin habang kami po'y nag-aaral. At ito po ay maging isang malaking pagpapala sa bawat isa. Gabayan niyo po kami at pangunahan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, basahin pa ho natin ng isang ulit pa. 2 Pedro 1:21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano naman ang ibig sabihin po ng E o ng letter I na ito sa salita ng Diyos? Ito po ang tinatawag na inspirasyon ng Espiritu. Inspirasyon ng Espiritu. Ang salita ng Diyos ay hindi po produkto lamang, no, ng mga malikhaing pag-iisip ng tao. Makaakala natin yun ang salita ng Diyos, no? Mga kuro-kuro o produkto ng mga magagaling mag-isip, no? ng mga tao. Ito ay inspirasyon ng Espiritu, mga salita at pahayag na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Ito yung tumpak na gustong sabihin ng Diyos. Ito yung tumpak na katotohanan na gusto niyang ibigay at ipabatid, no, sa mga sumulat nito.
Kaya ito ay may kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng alimang aklat o ideya ng sinumang marurunong. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng Biblos ay aklat ng mga aklat. Wala pong kasintulad ang Biblia sa lahat ng iba't ibang libro o aklat na mababasa natin dito sa buong mundo. Ito'y kaisa-isa lamang, no? Higit na mataas at dakila na isang uri ng aklat na ang naglalaman ay ang salita mismo ng Diyos, no? Na sa pamagitan ng patnubay ng inspirasyon ng banal na Espiritu ng Diyos ay naisulat ito ng mga sumulat. Okay? Inuulit ko po, hindi po ito matatapatan. Napakadakila ng salita ng Diyos. Kaya kung babalikan natin ang maraming klase ng inspirasyon sa mundo, no? May iba't ibang uri po ng inspirasyon. May mga taong nai-inspire sa musika. Kagaya last Sunday, napakaraming umawit po sa anniversary ng Maduro Christian Church. Ano ang nagtulak sa kanila? Ano ang nag-inspire sa kanila? Ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Panginoon, ang kanyang kabaitan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan. Ito ang nag-i-inspire sa atin, no? May nag-i-inspire sa mga musika, mga sining na lumilika ng iba't ibang awit, o inspire sa iba't ibang mga karanasan, no? Ito yung iba't ibang ibig sabihin, no, ng mga inspirasyon. Ngunit ang inspirasyon nagmula sa Espiritu ng Diyos ay kakaiba. Kakaiba ang pinagmumula ng inspirasyon ng Espiritu, no, ng Diyos. Kakaiba po ito, sapagkat ito ay tiyak, ito ay totoo, at makapangyarihan, no? Dahil dito ang salita ng Diyos ay may kakayang humipok sa puso ng tao, magbago ng buhay. Yan po ang salita ng Diyos. Napakaraming binago ng salita ng Diyos. Kaya alam po ninyo kung talagang madalas natin sabihin yung addict, no? Ma-addict tayo sa pagbabasa ng Biblia. Naku po, umasa kayo, napakadakila ng bunga na mangyayari ito sa ating buhay, sapagkat unti-unting binabago nito ang ating puso, unti-unting binabago nito ang ating pagkatao, unti-unting binabago nito ang ating buong buhay. Yan po ang salita ng Diyos. Ito ang epekto ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos. Babaguhin niya tayo, no? At talagang yung mga bagay na luma sa ating buhay ay papalitan niya ng bago. 2 Corinthians 5:17. At may mga kaisipan tayo, may mga kuro-kuro tayo, may mga turo tayo, no? Na minsan na kapag ito ay salungat sa salita ng Diyos, mismo ang salita ng Diyos ang siyang magtutuwid sa atin. Babaguhin isang taong makasalanan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Ito'y buhay. Pinag-aralan nga natin, may dalawang talim, no, na talagang humihiwa sa ating mga espiritu, sa ating mga puso, na kapag ang salita na ang siyang sumugat sa ating puso, talagang tayo ay mararamdaman natin yung sakit, yung pagmamahal ng Diyos, yung kanyang pagmamalasakit, yung kanyang habag sa atin. Ganyan ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay inspirasyon ng Espiritu ng Diyos. Kapag binabasa natin ang kasulatan, huwag po natin isipin na simpleng mga teksto lamang ang mga narito na binabasa natin, no? Hindi yan simple, sapagkat mula mismo sa bibig ng Diyos na may buhay ang mga salitang ito, ang bawat letrang ito, no, na siyang ating binabasa o ang salita ng Diyos. Ito ay mismong mensahe na ibinigay ng Diyos
na pinangalagaan po sa mahabang panahon at pinanatiling buhay hanggang sa ngayon. No? Marami po mga istorya kung paanong iningatan ng Diyos ang kanyang salita noon pa man. Marami ng mga laban sa salita ng Diyos, mula kay Hitler, mula kay Satanas, na talagang nagplano upang mawala, sirain ng salita ng Diyos. Pero ano mga nangyari sa mga kasaysayang ito? Mga nawala sila, naglaho sila, namatay, lumipas na. Pero hanggang sa ngayon, ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay at nasa atin, hawak natin ang kopya ng salita ng Diyos, na kung paanong pinangalagaan ng Diyos ang salitang ito hanggang noon, hanggang sa ngayon. Kaya ito ay talagang napakadakila. Kaya dapat nating lapitan ang bawat pahina ng may paggalang at bukas na puso, no? Dahil ang Espiritu na siyang binuhay, no, na siyang bumuhay po sa salita, ay siya ring mangungusap sa atin habang nagbabasa tayo. Napakadakila. Sana habang binabasa natin ito ay dalangin natin sa Diyos na buksan ang mata ng ating puso na makita natin at maintindihan ang kanyang mga salita, sapagkat ang inspirasyon ng Espiritu ng Diyos ay naririto na siyang mangungusap sa atin, magpapaunawa sa atin, magpapadama sa atin, at magpapaunawa ng ibig sabihin ng kanyang mga salita. Okay? Kaya ganun po napakadakila ng salita ng Diyos. Inspirasyon ng Espiritu ng Diyos kung bakit dumating sa atin ang kanyang mga salita. Iwanan ko po kayo muli ng ilang mga pag-iisipan natin, pagbubulayan natin hinggil sa letter I na ito, na inspirasyon ng Espiritu, no? Inspirasyon ng Espiritu ng Diyos ang ibig sabihin ng letter I na ito. Ilang mga bagay na sana ay pag-isipan natin, pagbulayan natin ang mga katanungan ito. Number 1, tinitingnan ko ba ang salita ng Diyos bilang aklat lamang o bilang buhay na inspirasyon ng Espiritu? Paano nyo tignan ang inyong mga salita? Loobin ng Panginoon, sana makapag-order tayo sa Pilipinas ng kopya po ng salita ng Diyos ng Biblia, para yung mga wala pong Biblia ay mabigyan po natin dyan sa Marshall Island, lalo na yung mga dumadala po sa atin dyan sa Maduro Christian Church. Sana mapag-usapan po ninyo po yan, ano? Kung meron mang umuwi ng Pilipinas at siya babalik ng Marshall Island, kung mapapakiusapan po natin na magpabili tayo ng ganitong Biblia, kahit yung mga ganitong klase, no? At para mabigyan po natin ng kopya ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon na dumadalo sa Maduro Christian Church. Ngayon, habang tinitingnan po natin yung salita ng Diyos, halimbawa itong Biblia na ito, yung mga nakikita nating hawak na Biblia, kaya maganda po talaga meron tayong mga hard copy, no? Hindi po yung basta nasa cellphone lamang natin. Ganda, may kopya po tayo ng Biblia. Habang tinitingnan po natin yung kopya na yan ng Biblia, ng salita ng Diyos, tinuturing lang ba natin isang aklat yan na katulad lang na ibang mga aklat, o talagang ito ay tinitingnan mo bilang isang buhay na inspirasyon ng Espiritu, lahat ng mga salita na nandyan sa Biblia? Paano natin tratuhin yung ating Biblia? Sabi nga, may kasabihan tayo, wala ka bang kopya ng Biblia? Kung wala kang Biblia, ibenta mo yung bahay mo, bumili ka isang kopya ng Biblia. Ibig sabihin lamang po, ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa isang tahanan, sa isang bahay. At ganun din sa ating buhay. Gaano mo tinitingnan ang salita ng Diyos? No? Madalas, minsan may dedication na makikita tayo sa Biblia na kapag binuksan natin, halimbawa nakatanggap tayo ng isang Biblia, minsan may dedication na makikita natin dito, no?
Siyempre galing sa ating kaibigan o isang kapatid sa Panginoon, at ilalagay niya ron, kilalanin mong mabuti ang may akda nito. Ang ganda, di ba? Ibig sabihin talagang pag-aralan natin mabuti, kilala natin mabuti yung Biblia ang hawak po natin, yung mismong sumulat nito at nag-inspire nito para maisulat ang salita ng Diyos. Kaya tinitingnan mo ba ang salita ng Diyos o ang Biblia bilang isang aklat lamang na katulad ng mga aklat na nakikita natin na karaniwan, o ito ay tinitingnan natin bilang buhay na inspirasyon ng Espiritu? Ikalawa, kapag nagbabasa ako ng Biblia, nananalangin ba ako na ang Espiritu ng Diyos ang magpaliwanag at mangusap sa akin? Maganda po yun. Bago natin buksan ang salita ng Diyos ay mag-pray tayo at hilingin natin na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos, ng Espiritu Santo, upang maunawaan natin ang sinasabi ng kanyang mga salita. Siya ang magpaliwanag sa atin, no? Hindi kaagad yung bago natin basahin ng Biblia, titingnan natin mga komentarista, yung mga i-google natin anong ibig sabihin. Napakahalaga na talagang puso sa puso, no, ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos, at hilingin natin sa Santong Espiritu na siyang nag-inspire nito na buksan yung mata ng ating puso upang makita natin ang ibig sabihin nito at maunawaan natin para sa ating pamumuhay, para may pamuhay po natin ito. Kaya napakaganda, pray muna kapag tayo ay magbabasa po ng salita ng Diyos, mag-aaral, magkakapisa o magbubulay ng salita ng Diyos. Ikatlo, ano ang magiging epekto ng inspirasyon mula sa salita ng Diyos sa aking mga desisyon at pamumuhay? Actually po, talaga pong dapat may malaking epekto po ito, no? Kaya po tayo nagbababad, nagnanais talaga na basahin ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ang siyang bubuo po ng ating mga desisyon at kung ano pong pamumuhay ang dapat nating ipamuhay, no? Diyan tayo babatay sa salita ng Diyos. Talagang makapangyarihan po ang salita ng Diyos, talagang ito ay e-epekto sa ating buhay, e-epekto sa ating pamumuhay, e-epekto sa ating mga desisyon sa buhay nang naaayon po sa salita ng Diyos. Kaya may epekto po ito. Kaya kung talagang magbabasa tayo ng Biblia, magbubulay, mag-aaral ng salita ng Diyos, may epekto po ito sa ating buhay. May epekto ito sa ating mga desisyon, may epekto ito sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Kaya napakahalaga na basahin natin ang Biblia. Ano po? Kasi tuturuan talaga tayo ng salita ng Diyos. At malaking bagay po ito para sa ating paglago, sa ating paglakad para sa Panginoon. Hindi tayo manatiling isang bata na kailangan na merong hahawakan tayo, gagabay sa atin para lumakad sa mga direksyon na dapat nating puntahan. Ang salita ng Diyos, no, ang tutulong sa atin sa bawat desisyon at sa bawat pamumuhay na dapat natin ipamuhay. Kaya po ang Biblia, no, tuturuan tayo nito sa banal na pamumuhay. Kaya hinihikayat ko po, kung talagang tunay tayong anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, na naranasan natin ang kaligtasan at pagbabagong ginawa niya sa ating buhay mula sa loob, magnanais tayo para basahin ang salita ng Diyos. Kung maaari lang, dalangin natin lahat. Sana, Panginoon, kung gaano ang aking pananabik sa aking cellphone sa bawat araw, nabasahin at makita ang iba't ibang mga mensahe at mga makikita sa aking cellphone. Sana ganun din yung aking pagnanais sa Biblia, no? Na nagnanais na araw-araw ay mabasa ko, marinig ko ang inyong tinig sa pamamagitan ng inyong mga salita, sapagkat sa pamamagitan nito tutulungan ako nito sa bawat desisyon ko sa aking buhay at sa aking pamumuhay bilang anak ng Diyos. Well,
Kaya sana po ay naniniwala po ako, kung talagang Kristiyano po tayo, sumusunod sa ating Panginoon Kristo, hindi po mawawala ang pagnanais natin basahin at pakinggan ang Biblia. Kaya sana po ay makatulong sa atin itong serye ng ating pinag-aaralan tungkol sa salita ng Diyos. So nakaapat na po tayo. Ito pong letter I natin, inuulit ko po, ay inspirasyon ng Espiritu. At sa susunod po, dahil nasa sali, letter T na tayo sa susunod, loobin ng Panginoon, subaybayan lamang po ninyo hanggang matapos natin ang sharing ito na ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin po mga kapatid sa Maduro Christian Church na patuloy na kami po ay laging manapik at laging basahin ang banal mong mga salita, sapagkat ito ay magkakaroon po ng epekto sa aming buhay. Gabayan po ninyong bawat isa. Ingatan po ang ministeryo ng Maduro Christian Church. Magpatuloy po ito upang ipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at patuloy na umepekto ang salita mo sa bawat buhay na sumusunod sa inyo at sa lahat ng mga nagbabasa, nagbubulay at nag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, unti-unti po ninyo kaming baguhin sa pamagitan ng mga salita mo. Unti-unti po ninyo nabigyan kami ng lakas na kilalanin naming mabuti ang sumulat, ang nagsalita sa Biblia. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Salamat po ng marami. Pagpalain po ninyo at ingatan ng bawat isa. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan sa matamis sa pangalan ni Kristo Hesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa inyo at sa ating Panginoon.